maliban kaya dating presidential spokesperson Harry Roque na sinampahan ng kasong qualified human trafficking at umano'y pagkapasangkot sa operasyon ng illegal Philippine offshore gaming operators o Fogo Hub sa Porac, Pampanga, kinumpirma rin ni Vice President Sara Duterte na ipinatawag siya ng Office of the Prosecutor kaugnayan ang kasong isinampalaban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Hindi nito tinukoy ang detalye pero noong buwan ng Pebrero ay naghain ang National Bureau of Investigation na task of grave threats at inciting to sedition sa Department of Justice kaugnayan ang naging pahayag niya noong Nobyembre 2024 higil sa umunoy pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Eliza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ang kontrobersyal na pahayag ay lumabas sa gitna ng investigasyon sa paggamit niya ng confidential funds na kanyang opisina at pagkakakulong ng Office of the Vice President Undersecretary na si Zuleika Lopez. Dalawang beses ding hindi sumipot si Vice President Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation para sa investigasyon. Na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Bahagi yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte samantalang hindi binanggit ng Vice Presidente kung sasagot siya sa summons at ibinunog niya ito kasunod ng tanong higil sa kasong human trafficking laban kina dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Leong at higit 40 iba pa kaugnayan ng iligal na operasyon ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Pampanga. Si BP Sara po ay pinatatawag ng prosecutor para po dito po sa kaso niya naman, panay kaso po, no? Panay kaso po. At nawala na po yung usapin sa 20 pesos na bigas. Na-realize po natin na talaga naman pong muntik na naman tayong mabudol, no? Ayan. Hindi sustainable. Wala naman po talagang plano dyan sa bigas na yan, lalo po tayong mababaon. Lalo po lalaki ang deficit natin. Siyempre po, tuwan-tuwa po yung mga pagdadaanan ng pondo na yan. Ang problema, may pondo po ba talaga silang ilalaan dyan? Mukhang ang katotohanan po, sa Cebu lang, magkakaroon po ng 20 pesos na bigas. Yung pong May 1 lang, no? May 1 pa lang po ang sigurado. Dahil yung COMELEC po ay hindi pa po nag-a-approve. So lahat po ng ng katuparan ng pangarap, mukhang malabo po. Tutuwa tayo dito sa 20 pesos na bigas. Kung gaano po kaingay nung binalita to, pilit po nila ngayon na tinatahimik na nila. Kasi po, ang katotohanan po, May 1 lang po ang siguradong may bentahan. Isang araw. At ito po ay sa Cebu lamang. Wala po sa ibang lugar. No? Yan po ang katotohanan. Launching lang. Parang, eto, magaganap ha. Iboto nyo kami. Kasi pagkatapos ng eleksyon, magtitinda na kami ng 20 pesos. Bahala po kayo. Kaya nga po, nung kainitan po nito, ini-stress ko po, nung kainitan po nitong 20 pesos na lahat ng mga tuwan-tuwa sila. Ito na, katuparan ng pangarap natin, 20 pesos. Kaya isa lang po ang hamon ko. Sabi ko, okay, pag nakabili kayo ng 20 pesos, iboto nyo. Pero pag wala kayo nabili, bakit nyo iboboto? Diba? Kasi alam nyo na mag-eleksyon. Alam nyo na pinangakuan na kayo noong mag-eleksyon noong 2022. Ngayon, pangangakuan na naman kayo ng 2025 election. Wala pong katapusan yan. Ganun po talaga. Depende po sa leader. May leader po na pag nagsalita, talagang ginagawa. At may leader po na pag nagsalita, anong gagawin? Okay. Pag-usapan natin ito po, no, Governor Garcia.
hindi raw po bababa sa pwesto. Alam po ninyo, ito po ay pagpapasya ng Korte ng Pilipinas. Ombudsman po, korte po yan. Dinesignate pong korte yan. Para lang po yan saan? No? Sa mga government employees, government officials. Yan po ang korte exclusive para po sa mga government officials. Nagpasya po, suspendido 6 months. Sino po ang magpapatupad niyan? Ha? Na sinuspindi ka? DILG. Kapulisan po. Pulis po. Calling, General Torre. Ano po ang pahayag ni si Gwen Garcia po, alam po natin na ito po ay kaalyado ni Pangulong Marcos. Ngayon po, pagkalaban po ni Pangulong Marcos, ang bibilis po ng pagkilos, di po ba? Korte na po to. No? Korte po yung ombudsman. Sabi po ng korte, suspendido 6 months. Sabi po ni Gwen Garcia, gobernador, hindi ako bababa. O ngayon po natin makikita kung totoo po yung sinasabi ng PNP na sila po ay walang politika. Utos po ng korte to. Ang tanong, kung ayaw bumaba, sino po magpapatupad niya? Sino po magpapababa sa kanya? Ang magpapababa po sa kanya, kung ayaw niyang bumaba, police through DILG. May kautusan eh. Ang tanong po, gagawin ba yan kung kaalyado? Kasi kung gagawin po yan ni Torre o ni Marbil, kung sino man yung utusan niya, pwede po nating, pwede po tayong bumilib. Bilib lang, ito lang pangyayari na to. Kasi po, kailan pa in-order yan? Kahapon? Hanggang ngayon, wala pong aksyon Hanggang ngayon, wala pa rin po. Order na po yan. Hindi naman po umaalis si Gwen Garcia. Sabi niya nga, hindi siya bababa sa pwesto. At ang sabi pa, susulatan niya. Susulatan niya si John Vic Remulla, ang DILG Secretary. Titignan po natin. Wala po tayong, ano ba pwedeng reaction natin dyan? Mayroong binaba ang korte, ombudsman. Korte po yung ombudsman. Sabi, suspended. Ang magpapatupad po niyan, DILG. Kaso, susulat daw po si Gwen Garcia sa DILG. Kung gaano kayo kabilis kay Tatay Digong sana, no? Bakit parang hindi kayo nagmamadali ngayon? Kahapon pa ba in-order yan? Alam ko, kahapon pa yan. Titignan po natin ang magiging aksyon ni John Vic Remulla. Kasi ang bilis niyong umaksyon kay Tatay Digong. Ang bilis niyong umaksyon kahit walang local court na nagpasya na isosurrender si Tatay Digong sa korte ng ibang bansa. Ang bilis ninyo, di ba? Ito po. Gaano raw, ilang oras yung kay Tatay Digong at kinakailangan na nilang madaliin? Ilang oras yung sinasabi ni Torre? 1 araw na po to. Bukas po, pangalawang araw na. Kailan nyo po ayaw pong bumaba ni Gwen? Dapat makita po namin na yung kapulisan po natin ay labas po sa politika. Anong sinasabi ni Torre? Ilang oras daw? Kaya napilitan na silang puwersahin na po. 12 oras na. Ito po, araw na. Dito po natin makikita na 12 hours daw, sabi ni Torre, 12 hours na nakalipas. Ito po, 1 araw na Dito po natin makikita kung paano po ipapatupad ng kapulisan at ng DILG pagkakampi nila yung politiko. Nakita mo na po kasi natin, mabilis pag hindi kakampi. Hindi makikita si Gwen Garcia. Sabi niya nga, hindi siya bababa. Anong gagawin niyo? Kung ayaw bumaba ng suspendido.
Pag wala kasi kayong ginawa, alam na natin yan. No? Alam na natin yan. Na kayo po, mabilis lang ang aksyon pag sa mga pro Duterte o pag Duterte mismo. Binibilisan nyo yung aksyon. Okay. Aabangan po namin yan. Punta po tayo rito sa isa pang balita, Manila Times. Natatandaan nyo po, lumabas po yung Oplan Horus. No, yung balita ng Manila Times. Sa Manila Times po yan lumabas yung Oplan Horus eh. Na may plano daw, pinagplanuhan daw po talaga, no? Ayan. Para pabagsakin ang pamilya ng mga Duterte. Di ba? Tapos nakita po ron. Nakita po dun sa Oplan Horus na yon. Ito po ay galing sa Manila Times. Kaya nga tawa ko ng tawa eh. O anong gagawin nyo ngayon? Hindi na yan mga vlogger. Ito po ang ginawa nila. Sinampahan po ng kaso, cyber libel, libelo, ito pong, teka lang baka magkamali tayo, sabihin fake news. Okay. Lakas si CMD as NBI to probe Manila Times report. Files cyber libel case. O, yan. Sinampahan po na cyber libel at pinaiimbestigahan po sa NBI. Ito pong Oplan Horus na binalita po ng Manila Times. Bakit ko po ito binabalita? No? Kasi po, paano nila i-deny samantalang yung laman po ng Oplan Horus? Saktong-sakto. Di ba? Ano po yung laman yan? Para masiraan yung mga Duterte, magko-conduct ng mga investigasyon. Nag-conduct po ba? Hindi ba may Quadcom, may Tricom? Meron pang paninira sa iba pa yung investigasyon ni exclusive kay BP Sara dito po sa confidential fund. So nagkatotoo po yan. Ipapahuli si Tatay Digong sa ICC. Maglalabas ng mga warrant of arrest ang ICC. Nagkatotoo din po. 'Di ba? Tapos at iba pa. So nakakulong na si Tatay Digong ngayon. Impeachment ni BP Sara. Yan po yung mga laman eh. Isa pa pala, pagpapahuli kay Kibuloy. Yan po yung laman ng Oplan Horus na nilabas po ng Manila Times. Kaya po ito, maganda po tong kaso na to kasi hindi naman po pipitsugin yung Manila Times eh. Di ba? Sasagutin po nila yan. Yung nakalagay puro na gagawing paninira para maibagsak o masiraan yung pamilya Duterte para sa 2028 election, sakto, nagaganap at naghanap. Kaya, naging believable. Believable eh, yung balita na yan. Ngayon, ang sabi ng ni Dalipe, yan po ay hoax o gawa-gawa lang. Yang Oplan Horus na yan. Yung dokumento na nagsasabi na may Oplan Horus. Kaya po, sinampahan nila ng kaso. Ito po, no? Matindi po ritong gobyerno natin. Sampa lang ng sampa ng kaso, no? Ito po yata. Alam niyo po, sa panahon ni Pangulong Duterte, ang dami pong naninira. Si Lenny, si Trillanes, si Laquico, si Ontiveros, si dugudugang Dick Gordon, si De Lima. Si De Lima may kaso, pero hindi po sa paninira ang kaso. Ang si Kutis Yag. Si Maria Ressa, di ba? Rappler, etong sila ABS-CBN, pangungunan nito ni yung nagsabi na sino ang susunod na mamamatay na mayor, Ang dami po naninira kay Pangulong Duterte. Wala pong kinasuhan eh. Bakit po? Bakit po masyadong
sensitive sa image tong gobyerno na to. Ganun talaga. O, kinasuhan yung vlogger. Ngayon, nagsosorry. Ewan ko kung sinong vlogger yun. Yung nanira daw, yung pinaghatian daw ng... ano yung kinaso ron? Pinaghatian o pinag-aagawan ba yung 10 million? O, nagsosorry ngayon. Ang bilis po nilang magkaso ng mga cyber libel. Si Pangulong Duterte po, napakarami pong nanira. Ha? O, pati si BP Sara. Alam niyo yung sinabi ni BP Sara na kaso niya? Yung kinaso niya, yun po yung pag ako namatay. Ha? Meron na akong inutusan. So yun po, magaganap lang po yun pag siya ay napatay. May conditional eh. Hindi po yung sinasabi na, oh, pinapatayin mo to. Hindi siya inutusan. Parang si John Wick. Tawagin na lang natin sa pangalang John Wick yung inutusan ni BP Sara. Eh ang hirap po. Yan po yung pinatatawag siya ngayon. May kaso kay Harry Roque. Sangkatutak po, maya't maya po. Sa totoo lang po, mas marami pa pong inimbestigahan, mas marami pa pong kinasuhan itong gobyerno na to kaysa natatandaan nating proyekto. Kay Tatay Digong kasi, sige po, kailan lang naman yan eh. Magtapatan tayo. Sino po yung natandaan yung nakasuhan nung panahon ni Tatay Digong? Baliwala na nga rito ngayon yung ano eh. Ha? 2.5 po kung contempt. Iba pa po yung ma-contempt ha. Ito po yung tunay na kaso, iba pa po yung mga kinontempt. Eh, mas marami po yung mga kinontempt. Sangkatutak po yun. Sabi ko, ibang klase. Ganun po talaga. Alam niyo po, very sensitive po sila sa paninira kasi po, bagsak yung kanilang popularity, bagsak po sila sa mga survey. Tignan niya. Yan yung paniniwala natin, bagsak sila sa survey. Nakita nyo po ngayon, naglabas po yung Octa Arts Dancer Survey. Mataas pa rin si BBM, siya pa rin ang pinakamataas. Wala na po halos magbalita eh. Dati po yan, yung maglalabas yung Octa Arts Dancers na yan. Ano ba to? Dati po yung maglalabas yung Octa Arts Survey na yan. Binabalita pa po yan ng mainstream media. Ngayon po, nagtataka ako. Ngayon po, takantaka ako. Ay, iba naman kasi yun. Yung teacher, iba po yun, pagbabanta po yun. Eh. Sabi niya, 50 million, di ba? 50 million para patayin. Ganun talaga yung termino niya. At nagsorry naman at umiyak-iyak pa. Ito po, nagsosorry ba yung Manila Times? Pangangatawanan po nila. Na totoo yan. Okay. Very sensitive po sila sa image. Alam niyo po yung mga very sensitive sa image. Pag image lang po yung, kasi image, ano lang kayo, anong tawag doon? Pag ang pinangangalagaan nyo lang image nyo, walang sustansya kasi yung, di ba? Sabi nga ni BP Sara, hindi kasi marunong magpresidente yung presidente. Kaya after lang po sila sa image. Kaya po, very sensitive sila pag may naninira, kaso agad. Pag may feeling nila, masisiraan yung gobyerno, kaso ng kaso. Hindi, wag na po tayo magtaka. Ganyan po talaga. Panahon po ni Tatay Digong dahil sobra ang bango ni Tatay Digong. Ang taas-taas ng survey. Hindi niya po kinakailangan.
kahit araw-arawin siya ng mga Dilawan. Dilawan po ang may malakas manira no. Dilawan tsaka Makabayan Black. Araw-arawin po siya, AJK, araw-arawin po siya na pag may bagyo, di ba? Sasabihin, o tulog na naman si Digong. O asa na naman yung presidente. Meron pa silang hashtag. Hashtag, nasaan ang Pangulo? Pero hindi pa rin po nila, wala pong pakialam. Ngayon nyo po sabihin yan. Hashtag, o kaya hashtag, Aus Duterte. Oh. Ngayon, mag-hashtag kayo na Aus Marcos. Sasampahan po kayo ng ano yung sinasampan nila? Inciting to sedition. Nananawagan kayo ng Aus eh. Biruin nyo, hashtag Aus Duterte, walang pakialam si Tatay Digong. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.